Ipinadala ko na po mga minamahal sa pakikinig ng Banal Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo po lahat ay tumayo po sapagkat tayo po makikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ito po ay dadalhin ng ating pong malangaral, ating po beloved ordained preacher, Fred Diaz. God bless you, beloved preacher, beloved Albert, Aribalo. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal po ni Jesus, yung matamis, banal na presensya, yung binuhos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa paglangis sa mga pagawitan, sa mga patuto, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, sa pagbibigay. Salamat po sa mga laking matatapat sa pag-aaral ng salita, malapinis ko magpala, sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Kami sinasaway lahat kaw ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timon sa minibandao, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, walang iba kundi sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamahal na Jesus, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor Evangelist Will Distan Almeida, the end time prophet of loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina Salmeda, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nagpala po tayo, kasama po natin isa sa mga apo nating mahal na pastor, beloved Diana, God bless you, mga beloved in-laws natin, beloved Mr. Pauls, Mami, Daddy, praise the Lord. At sampol ka lang mga kasama, nabati ko natin mga beloved preachers, dahil co-workers, mga instrumentalists, mga web, at mga webcast viewers, at sa inyong lahat, pinamahal, magandang hapon po, pwede natin malapin noon. Kindly read the book of Hebrews, chapter 3, verse 1. And 4, tapos yan, chapter 4, verse 14 up to 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 3, talatang 1, Kapitulo 4 at talatang 14 hanggang 16. Ganda po ang sinasabi. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Dito sa Hebreo 4:14 hanggang 16. Yaman lang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Purihin natin malapay noon sa pagkabasa na kaya mga salita. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Amen? Pinakamahalaga yan na mahal. Gusto mo ng tagumpay? Victory over the enemy? Actually, sabi natin, pastor, wala tayong kaaway na tao.
Kaaway natin mga demonyo na gumagamit ng tao. If you want victory over the enemies, you have to focus on the Word of God. Salita ng Diyos. Amen? Pati kahirapan, kaaway natin yan. Marami tayong kaaway. Karamdaman, kahirapan, kaguluhan, lalo na sa end times, sa huling panahon, sabi ng banal na kasulatan, the enemy came down with a great wrath because he knows his time is very short. Galit na galit ang kaaway sa huling panahon, but alam niya na maikli na lang ang kanyang panahon. Amen? Marami tayong kaaway, pero tanda natin, ang pakipagbaka natin, hindi po ngipin sa ngipin, hindi pisikal ang ating pakipagbaka. Ang sandata natin, hindi rin nakamamatay. Sabi naman ng sulatan, our weapon is not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds. Ang sandata raw natin, makapangyarihan. Nagigira ngayon sa Ukraine and Russia. Kikita mo yung mga sandata nila. Powerful. Mga missile sumasabog. And many were dead. Pero ang sandata natin, mas makapangyarihan pa sa mga almas ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Our weapon is mighty to God, to the pulling down of His strongholds. Pulling down of His strongholds. Kaya raw ibagsak ang mga kuta. Ang sandata natin, pananampalataya, salita ng Diyos, yan ang sandata mo. Hindi ka kaya lupigin ng kahit anong missile, kahit anong bomba, kahit anong tangke. Hindi kaya ang iglesia ng Diyos because our weapon is mighty to God. Hallelujah! Praise the Lord! But we have to know the Word of God. Kailangan alam mo ang sandata mo. Kailangan alam mo gamitin ang sandata mo. Amen? Katulad ng binasa natin. Kung napakinggan niyo mga patotoo kanina, marami kayong makukuha na encouragement. Kaya lagi sinasabi natin mga pastor sa gawain, makinig tayo sa mga testimony. Amen? Kasi the testimonies are living witnesses that the Word of God is alive. The Word of God is real. Ano sabi dyan? Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag sa kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Medyo iba yung translation sa Tagalog, hindi masyadong akma doon sa original na wika sa English, sa original na translation ng Bible. Sabi sa English, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Apostle and high priest of our profession. Or in another translation, profession is confession. Consider the apostle and high priest of our confession or profession, Christ Jesus. High priest. Bakit ginamit yung salitang high priest? Balikan natin sa lumang tipan. Pag binanggit sa lumang tipan yung high priest o ano yung ginagawa ng high priest sa lumang tipan, because in the New Testament there is no more high priest. There's no more priest. Our only high priest is Jesus Christ. Wala nang priest na tao sa bagong tipan.
Sa lumang tipan, mayroong mga pare, but in the New Testament, isa lang ang priest, Jesus Christ. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Kaya sa mga nanonood sila ng mga tahanan, wala nang pare ngayon, wala na. Ang tinalaga ng Diyos para ipangalan ng Ebanghelyo, para maligtas ang tao, and God had set some in the church, apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers. Mga ngaral na hindi na nakasotana. Ang mga ngaral, mga ebanghelista, mga prophet, mga pastor, mga teachers, may kasamang kapangyarihan. Amen? Pag may sakit ka, gagaling. May problema ka, malulutas. Yan ang pinadala ng Diyos in our time. Everyone say, praise the Lord. Dami himala. Narinig natin, mga patotoo kanina, mamaya isa-isahin natin. So, confession. Mahalaga yun, confession. The apostle and high priest of our profession or confession. Yun ang gumaganap. Pag may binanggit ka sa bibig mo na may panampalataya sa ating Diyos na buhay, that is confession. Pag binanggit po yan, yan po ay mangyayari sa iyo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Mahalaga yan. Na mahal, huwag niyong kalimutan yan. Dahil mas dito tayo sa mapanganib na panahon, pag hindi ka magsalita, mananahimik ka, you will be defeated by Satan. You have to confess your faith. Banggitin mo anong gusto mong mangyari, and the devil will be defeated in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil napakinggan ko yung balita, masama ang loob ni Presidente Vladimir Putin. Kaya niya in-invade o nilusob yung Ukraine. Totoo yan, ang Ukraine is a former territory of Russia. Sa Russia talaga yan, nagkatabi lang yan. Ang Russia, ang dati po yung pangalan na bansa ay USSR. Tama ba, na mahal? Naalala nyo ba? Union of Soviet Socialist Republic. Communism yan sila at that time. USSR, socialist. Pag sinabi socialist, synonymous to communism. Yan pong USSR before. Mga ilang taon na nakalipas, so more than 20 years ago. Hindi ako nagkakamali. That is USSR. Kainitan ng communism sa bansa natin. Inamahal. Ating mga pastor nasa Amerika at that time, way back 1988. Nagkrusada ating mga pastor doon sa New York. At that time, wala tayong pinansal para makakrusada. Walang hawak. Pero anong ginamit ng mga pastor? Word of God. Gusto mo maganap isang bagay ng posible, gamitin mo ang salita ng Diyos. At yan ay magaganap. Amen? Ang kapatiran natin doon sa Maine, wala pa tayo mga outreach ng araw, 20 years ago, 25 years ago, o 30 years ago, wala pa tayong, ang kapatiran natin at that time, marami pa itong nasa kabila dito, ito, sa church natin, buong church, mas marami pa yan yung dito sa bahagi ng ating crowd, mas marami pa yan. Way back, mga taon na yon, mga 1988. 87, 88. Ang sabi ng pastor, magkukrusada tayo sa USA, America. Nagtaasan ng kilay ng kapatiran ng sa likod.
Huwag kayong masyado sa likod. Yung karamihan na sa likod, mahilig tumaas ang kilay. Pag may imposible na bagay, tataas silang kilay. Huwag mong kalimutan, in God, there's nothing impossible. Kaya nyo gumawa ng bagay mula sa mababang bagay, mula sa walang kabuluhan, kayang gawing may kabuluhan. Ganyan ang Diyos. Amen? Kaya nung sinabi ng pastor, magkrusada tayo sa Amerika, maraming taas ng kilay. Sa likod. Nangyari ba? Nakarating sa US na krusada. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Wala nga imposible. Pero ano sinabi mga pastor? Magkukrusada tayo. That is confession of faith. Pag matuwid ang puso mo, then you speak with faith. Anong sinabi mo? Yan ay magaganap. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag kayong mahiya magsalita. Pag lumalakad ka sa Espiritu at matuwid ang puso mo, anong sabihin mo? Yan ay gagawin ng Diyos. Be clear in the Word of God. Basta matuwid ka. Pero pag Kristiyano ka dito sa katotohanan, sigurado yan, matuwid ka. Amen? Sabi mo na, pastor, mga minamahal, magkukrusada tayo sa Amerika. Daming din naniniwala. Paano? Iba kasi tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ang panampalataya ay hindi nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo pa nakikita, yun ang katunayan. Pero nakikita mo na sa pananampalataya. Yan po ang faith. Sabi at wala pastor, magkukrusada tayo sa Amerika. Sila makapaniwala. Pero nakarating, nagkrusada sa Amerika. Buhay ang Diyos makapangyarihan. He is the greatest provider. Tagapag-abot ng kailangan mo. Huwag kang umasa sa tao. Sumampalataya ka sa Diyos. Kaya ka pagpalain ng ating malapit. You need a confession of your faith. Di ba? Consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Sa lumang tipan, yung priest, yan po ay tagapamagitan sa Diyos, sa tao at sa Diyos. The priest in the Old Testament is a mediator between God and man. Siya ay namamagitan. Siya ay namamagitan sa tao at sa Diyos. Pero ngayon sa ating panahon, hindi na po tao na priest ang nilagay ng Diyos. Our Lord Jesus Christ Himself at saka yung mga tao, mga man of God, katulad ng mga pastor, pwede yan mamagitan sa tao at sa Diyos. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Testimony, narinig nyo kanina? Beloved Sister Angela Lee. Imposible. Dati nag-aabang ng sasakyan, walang pamasahe, papunta sa gawain. Narinig nyo. Sana narinig nyo mabuti yung patotoo. Ngayon po, minamahal, may sarili ng house and lot sa Australia. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Anong sinabi ng sa'yo nasa trials? Anong binanggit niya? Ayon sa patotoo kanina, anong binanggit habang sa'yo nasa trials? Alam ko, pagpapalain mo ako. That is the confession of faith. Amen? Hamonin mo ang Diyos because God is faithful to His word. Tapat siya sa kanyang salita. Sabihin mo. Ganyan ang Diyos sa Biblia. Gusto niya sinatsalin siya ng tao. Basta may panampalataya ka, hamunin mo ang Diyos. At gagawin niya, yan ang gusto niya. Amen? God is a God of challenge. Ayaw niya ng mga lupaypay, ayaw ng mga duwag, ayaw niya yan.
Gusto niya yung sinachallenge siya because He is the Almighty God. Makapangyarihan sa lahat. Nothing is impossible to Him. Just speak the word and it will come to pass. Sabi ng Biblia. Alam ko, pagpapalain mo ako. Sa mga gusto pagpalain, hindi kalooban ng Diyos naghihirap ang Kristiyano. Hindi na kalooban yan. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? It is not the will of God the Father that the Christian is then poverty. Hindi na kalooban naghihirap ka. Hindi na kalooban yan. Maring dumaan ka lang dyan dahil sinusubok ka pa, nililinis ka, pero nagbilang ka na ng maraming taon, nandiyan ka pa rin, may problema dyan. Ang kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, mamaya basahin natin, hindi ka buntot, ulo ka sa lahat ng bagay. Hallelujah! Ayaw ng Diyos na naghikahos ka, buntot ka, ayaw niya yan. He is not glorified. Hindi sa nalalhati. Anak ka ng Diyos. Ang Diyos mo, makapangyarihan, hari na mga hari, di naghikahos ka. May problema dyan. Speak the word. Sumampalataya ka. Salita ng Diyos at pagpapalai ka. Plus, buhay na walang hanggan. Very clear in the word of God. May demonyo kasi na mga manilinlang. The devil is a deceiver and a liar. Huwag ka talaga makinig sa bulong niya. Huwag ka talaga makinig. Ibabagsak ka niya, idadapa ka niya, tatakutin ka niya. Do not believe the lies of the devil. Believe the word of God. Hallelujah! Praise the Lord! Kawawa nga yung mga tao doon. Bakit bumagsak yung USSR? Kasagsagan ng communism at that time, way back 1988. Ang ating mga pastor na nasa Amerika, hindi pumabalik kasi may krusada doon. Hindi pa siya mabalik. Nangusap ang malapit sa kanya, anak, bumalik ka na sa Pilipinas. Yung pala, 1988, sasakupin ng bansang Pilipinas ng communism. Nagkrusada tayo, ang title ng krusada natin at that time, Communism is Satanism. Yun lang, titulo lang. Pinangalandakan natin sa mga streamer. Kami, nagsasounding kami noon. Mga duty namin, mga worker nung araw. Nag-ikot kami sa buong Metro Manila. Pero kami yung mga sasakyan, owner ng sasakyan, wala pa tayong sasakyan noon na air condition. Sakyan natin mga owner na bulok. Lagyan namin ng trumpa. Sigaw-sigaw kami mula umaga hanggang gabi. Ikot na ikot kami sa Metro Manila. Communism is Satanism. Yan ang utos sa mga pastor. Sige, sigaw nyo. Dumalo kayo sa krusada. Pagpapalain ka. Lalaya ka sa drug addiction. Kagaling sakit. The broken family will be mended in the name of Jesus. At higit sa lahat, magmamana ka pa ng buhay na wala hanggan. Yan ang titulo ng krusada natin noong araw. Tataka kami dahil habang nag-iikot kami dyan, madami namin, ilang sasakyan kami. Puro rally yung nagtatao, puro may mga rally, nakapula mga bandila. Araw-araw yan, rally, 1988. Mga komunista na pala yun. Kasi sasakupin na pala yung Pilipinas. Kaya sabi ng sa mga pastor natin, nangusap sa Amerika, umuwi ka na at magkrusada ka. So, krusada tayo. Lumahan. 1988. Dinikri natin mga pastor, dinikri. Sabi ng pastor, I will decree, communism will fall. Babagsak ang komunismo all over the world in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Yan lang ang binanggit natin mga pastor. Kaya yung USSR na yan, bumagsak yan. Pati Germany, pati yung Berlin Wall, giniba yan. Yung USSR, naging Russia. Hindi alam ni Putin, ewan ko, presidente na siya noon. Kaya galit na galit sa bakit yung Ukraine na yan ay hiwalay. Isa kanila talaga yan. Hindi niya alam, mayroong man of God na nag-decree, kaya bumagsak ang communism. Naghiwalay sila dyan. Yung mga lalaking teritoryo yan, nagkahati-hati yan. Nagkaroon ng
nag-independent yung mga iba dyan, mga katabi ng mga bansa, dating kasama ng Russia, ng USSR. Ganon ka-powerful ang bibig ng man of God. Kahit Kristiyano, ikaw din, you also have the power given by our Lord Jesus Christ through the prayer of the man of God, because you are in the true church of Jesus Christ. Nasa totoo kang gawain ng Diyos. Hindi basta-basta gawain ito. Ito'y gawain na kasama ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Hindi kaya lupigin ito. Kahit sinong demonyo sa mundo. Kahit mag-gira dito, minamahal. Halimbawa, matuloy yung gira na yan. Pag natuloy yan, halimbawa, hindi na magkasundo yan, that would ignite the Third World War. Napakalinaw naman yan. Halimbawa, magkagulo na, nandito pa tayo. Natural, damay ang lahat ng bansa. Pagdating sa iglesia, kaya nila pasabugin yung mga ibang lugar. Pagdating dito, walang sasabog na mesa. In the name of Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Sigurado yan, walang alinlangan. Because Jesus is power. Jesus is more than the power of missile, more than the power of nuclear bomb. In the name of Jesus, there is salvation, there is a healing in the name of Jesus. Kita mo yung nangyari sa ating mga pastor? Sapat na yan. Sapat na para mabuhay ka ng taas noo. Hindi ka kaya takutin ng mga demonyo sa mundo na ito. Kahirapan, demonyo yan. Kala niyo? Kahirapan is not from God. Poverty is not from God. It is from the devil. Totoo yan, dumaan tayo lahat sa pagkahirapan. Ating mga pastor, dumaan sa kahirapan. Pero, pagsubok lang yon. Dapat hindi ka nananatili dyan. Totoo ang salita ng Diyos. Dito, pinagpapala tayo. Mula sa kahirapan, pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya banggitin mo. Banggitin mo ang gusto mo mangyari. Yan ang sinabi kanina. Jesus Christ, consider the apostle and high priest. Siya'y namamagitan sa binanggit mo. Tayo, tao lamang tayo. Minsan nagkakamali tayo. Pero yung namamagitan sa iyo, perfect. Walang kasalanan yung namamagitan sa iyo. Kaya pag ginamit mo yung pangalan na yan at matuwid ka, yung sinabi mo, yan ay magaganap. Hindi sa katawiran mo, but sa katawiran ni Jesus Christ na banal na walang kasalanan. Ibasa po, Lord. Ano sabi dyan? Hebrews, dagdagan pa natin. Hebrews 4:10. Ay sa Tagalog, isa-isahin natin yan. Hebreo 4:14, yaman yang tayo'y maroong isang lubhang dakilang saserdote. So, yung saserdote, ibig sabihin, tagapamagitan. Na pumasok sa kalangitan si Jesus. Ayan, tagapamagitan natin ang ating mahal na Jesus. Tagapamagitan. One of His offices bilang Savior, bilang Messiah, isa sa kanyang mga duty is mediator. Hindi po marami ang Diyos, ha? Wala pong isang Diyos na Ama, mayroon isang Diyos na Anak. Wala pong ganyan sa Bible. Isa lang ang Diyos. Pinapakita lang yan, yung office ng ating malapit ni Jesus para paglingkuran ang bayan ng Diyos. Amen? Dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Pagkakilala na naman. Sa English, let us hold fast our profession. O profession, mas malinaw yon. Dahil meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Pumasok. Bakit siya pumasok? Dahil nung katawan tao siya, siya ay namatay, nilibing, at nabuhay muli.
at umakyat sa kalangitan. Amen? Nabasa po sa Lord. Kaya pumasok sa langitan, nagtagumpay bilang tao, bilang Savior. Nagtagumpay siya, nabuhay maguli at umakyat sa langit. Yan ang ibig sabihin niya. Ingatan natin ang ating pagkakilala. O sa English, let us hold fast our profession. Hawakan mo yung confession mo. Dahil yung pangalan na ginagamit mo sa pagbigkas mo at sa panalangin mo, yun yung tagumpay. Amen? Basta praise the Lord. Nagtagumpay yung pangalan na ginagamit mo. Kaya, kung anong binanggit mo, dahil ginamit mo yung pangalan ng anak ng Diyos, yan ay magaganap. Basta praise the Lord. Hawakan mo mabuti. Ang binanggit mo, huwag mong pag-alinlanganan. 15. Sa 15. For we have not, for we have not an high priest which cannot be touched. Sabagat tayo'y walang isang dakilang sacerdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Ayan, tinan mo, oh. Hindi isa maaring hindi mahabag. Nahabag siya sa ating kahinaan. Di ba? Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya din naman natin, gayon may walang kasalanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Tinukso. Tayo, pag tinutokso, minsan na bumabagsak tayo. Pero yung ating binagamit na pangalan, Jesus Christ, tinukso, pero hindi nagkasala. Matuwid! Amen? Kaya pag ginamit mo yan at dumalakad ka sa katuwiran, hindi pwede, hindi mangyayari yung iyong sinasabi. Amen ba? Minamahal? 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa nuklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Sa English, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Boldly, ha? Pag lumapit ka, huwag kang mag-alinlangan. You come boldly. Banggitin mo na may pananampalataya. Banggitin mo. Katulad ni Moses, sinabi ng hari ng Paraon, kaharap niya, ha? Hari ng Egypt, si Paraon. Very powerful king at that time. Si Moses, hindi nga kinabahan. Dahil yung kasama ni Moses ay hari ng mga hari. Amen? Huwag ka talaga magpasindak. Kahit sino pa yan, huwag ka mapasindak. Yung sumasayo, ay makabayarihan sa lahat. Amen? Nasa po sa Lord. Pinaikutan si Prophet Elisha ng Syrian army, napakadami. Yan sa Bible, yun natin basahin. Doon sa Dotan, yan sa Kings, mababasa niya. He was surrounded by thousands of armies of Syria. Nag-isa lang si Prophet Elisha. Ang kasama lang niya yung kanyang alalay na si Gehazi. Pinaikutan, nagalit ang hari. Nagalit ang hari kay Elisha. Sabi, hulihin niyo si Elisha. Pinahuli. Uhulihin mo, man of God, kaya mo hulihin? Man of God, kaya mo takutin ang gera ng virus? Hanggat andito ang mana pastor, no virus, no war. Kaya magtagumpay sa iglesia ng ating malapit. Nasa po, sa Lord. Very clear in the Word of God. Ang ating mana pastor, hindi basta-basta prophet. He is one of the major prophets.
Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi basta-basta. Totoong man of God talaga, katulad din ng Elijah sa Old Testament. Kaya hanggat nandito ang man of God, walang pwede tumalo, walang pwede gumapi sa Pilipinas, walang pwede magtagumpay, salot, higpira, wala! Because Jesus is power, Jesus is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Pinaikutan si Prophet Elisha. Sabi ng Gihasi o alalay niya, Panginoon, sa aba natin. Panginoon kasi ang tawag sa kanilang amo. Amo kasi si Elijah, si Elisha. Pero maliit na L. Lord, alas, kawawa na tayo. Pinaikutan tayo ng napakadaming army, sundalo ng Syria, kalaban ng Israel. Anong ginawa ni Prophet Elisha? Nanalangin, Lord, open the eyes of Gehazi. Buksan mo ang kanyang mata. Pagtingin muli ni Gehazi, ang daming mga chariot of fire, mga angels naka-chariot. Ang dami! Nakapaikot din! Kung marami yung Syrian's army, mas marami yung angel naka-chariot. Umaapoy, nakapaikot. Totoo ang Biblia. The angels of the Lord encamps the righteous. Ang mga anghel ng Diyos nakapaikot sa matuwid. Sino matuwid in our time? Ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang pagtingin ni Gehazi, kita niya, daming mga anghel. Kapaikot. Dito sa gawain ng mahal na Panginoon, ang dami rin anghel. Hindi nyo lang nakikita. Nandyan, nakapaikot. Unless nabuksan yung mata ninyo. Manalangin kayo, buksan ang spiritual eye ninyo. Makikita nyo dito, ang daming anghel nakapaikot. Amen? Meron tayong webcast viewer, tumawag sa atin, sabi niya, habang umawit ang choir, marami akong nakitang anghel, umaawit kasabay ng mga choir members. Kasabay daw ng Jesus Finest Generation Choir. Habang umawit sila, nakalutang daw dito ang dami mga anghel. Amen ba? Inamahal? Kaya pinagpala ka na nandito ka. Huwag mo intindihin ang problema mo. Sakit mo intindihin yan. Ang mahalaga, nandito ka. Taga langit ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Let us come boldly unto the throne of grace. Kailangan lumapit ka ng buong pagkakatiwala with boldness. With boldness. Hindi pwede lupay-pay ka, minamahal. Kailangan with boldness. Pag nagpuri ka talagang, malakas ang pagpupuri mo sa Diyos na buhay. Dahil ang Diyos natin hindi patay, buhay na Diyos. Amen? Tingnan mo doon sa mga patay na Diyos, tahimik sila. Pati yung lagat Diyos nila. Dito, dapat malakas ang pagpupuri mo dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Let us come boldly unto the throne of grace. Kailangan bold, may pananampalataya. Pag hindi mo yan, banggitin ng buong pananampalataya at may lakas. Ibig sabihin yan, wala kang tiwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya naramdaman sa pananampalataya. Kung naghihirap ka, sabi mo, sa pangalan ni Jesus, isang araw pagpapalain ako. Banggitin mo yan at yan ay mangyayari sa iyo. Amen? Deuteronomy chapter 28 verse 13. Kindly read. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 13.
At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan natin ating mga Jesus. Amen? Hindi magsisinungaling yan. Salita ng Diyos. Mahanaw ng lupa at langit. Pero ang salita ng Diyos, mananatili yan. Kung anong sinabi, yan ay magaganap. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ulo, hindi buntot. Sabihin, hindi ka dapat nahuli. Amen? Dahil may Diyos ka na makapangyarihan, dapat hindi ka nahuli. Iba, nahuhuli sa pagpapala. Eh bakit? Pag dumating sa gawain, huli rin eh. Dapat nauuna ka. Di ba? Maliban ng iba, medyo malayo pa talaga iba. Iba naman, marami pinasikaso, talaga nahuli. Iba naman, malapit lang yung bahay natin dito. Nahuli pa tayo. Dapat, nagpupuri pa lang, nandito na tayo, nakipagkaisa. Amen? At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Nasa ibabaw ka lang. Amen? Kaya ba gawin ng mahal na Panginoon yan? Lagi ka nasa ibabaw, lagi kang una sa pagpapala? Kaya yan! Ano sa praise the Lord? May kondisyon. Of course, lahat ng mga blessing ng mahal na Panginoon sa Biblia ay may kondisyon. Yan ang kondisyon. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. That was written in the Old Testament. Kailangan ang mga Hudyo, kung gusto nila mauna sa lahat ng bagay, gusto nila pagpalain, gusto nila maging ulo sa lahat ng bagay, kailangan sundin nila ang kautusan. They have to keep the commandments of God in the Old Testament. But in our time, minamahal, hindi na po utos. Wala nang commandments, wala nang 10 commandments na kailangan sundin mo. Ang gagawin mo lamang, maglingkod ng totoo at sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka nagagawing buntot. Maglingkod ka lang ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lumakad ka ng matuwid. Believe the gospel. Believe the word of God. Masikap ka sa pagpupuri. Lagi sinasabi ng mga pastor. Pag lagi kayo nagpupuri sa bahay mo, minamahal, yung mga demonyo, lalayas yan. Anong klaseng demonyo? Kahirapan, lahat kalungkutan. Daming demonyo nagkalat sa mundo. Pero pag lagi ka nagpupuri, 2 oras, 3 oras, 5 oras, lalaya ka. Ano man ang umalipin sa'yo, mabilis lalaya ka dyan. Dahil sinunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ginawa, inutusan natin mga pastor, pinangunahan natin mga pastor, bakit? Padami ng padami, bakit pinagpala ng lubusan? Both spiritual and material. Alam mo bakit? Laging nagpupuri, araw at gabi, sa ating mahal na Panginoon. Hindi naman sa pag-aapi sa ibang church. Nakatin ako na, na-assign kami doon sa Mindanao noong araw. In-invite kami ng isang pastor doon. Mati naman kami sa kakilala na ating mahal na pastor, kakilala niya. In-invite kami sa church nila doon sa Butuan City, Agusan del Norte. Taka ko, nagpuri. 2 awit lang, tapos na. Diba? 2 awit lang. Dito, 2 oras ang pagpupuri. Umpisa pa lang ng gawain natin, 2 oras bago tayo
magpatuloy sa ating pagsamba. 2 oras muna tayo nagpupuri. Sa kanila, 2 awit lang. Kaya wala kang makitang power ng Diyos. Hindi pa dami, pawala yung kapatiran. Pero dito, nasunod natin na pastor, ang kalooban ng Diyos, hindi pawala, padami ang kaluluwa, dinadala ng Diyos. Ang pagpapala mo, hindi pawala, padami ang pagpapala mo. Kayo na pinagpapala, dapat hindi pawala, padami ang pagpapala mo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi ka pinagpapala, dapat papunta ka sa pagpapala. Nagbilang na tayo ng mahabang panahon, na natili ka dyan, may problema dyan. Gagawin mo, magsumamo ka, magpuri ka na mahaba. Yan, sigurado yan. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan o. Hindi ka sa ilalim, lagi ka na sa ibabaw. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Pero ang kondisyon, iyong didinggin ang mga utos. Anong utos ng malapino sa ating kapanahunan? Sumamba ka, magpuri ka, magtapat ka, yan lang. Mamuhay ka naman kabanalan, huwag ka makaayon sa libutan, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, yun lang. Very simple. Gawin mo yan. Hindi ka gagawing buntot, lagi kang ulo sa pagpapala. Palakpakan natin, malapay na. Hallelujah! Mark chapter 11, verse 23 up to 24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 11, may talatang 22, ay 23 hanggang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapatas ka at mapasubha ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na nangyayari, ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at inihingi, ay masisampalata kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon, na mahal. Nako, isulat nyo yan. Isulat mo yan, kahit sa bahay mo, isulat mo yan para araw-araw nakikita mo. Dahil ang Word of God, pag yan ay sinampalatayan mo at sinabuhay mo araw-araw, magaganap at magaganap sa'yo. Anong sinabi? Kaya nga, 23. Dumaan natin sa 23, verse 23. Kahit totohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat. Ibig sabihin, matapon ka sa dagat. Yung bundok daw maangat at matapon sa dagat. Sabihin mo na sa bundok, maangat ka at matapon ka sa dagat. At hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Bundok, ha? Kahit bundok pa yan. Kaya mo yan iangat at itapon sa dagat. Kung hindi ka mag-alinlangan sa iyong pananampalataya, kaya gawin yan ng Diyos. Pero in our time, hindi po literal na bundok ang tinutukoy. Bundok ng problema, bundok ng kahirapan, bundok ng virus, kaya yan mawala sa pangalan ni Jesus. Bundok ng mga kahit anong klaseng gulo, kaya yan lutasin ng ating Diyos na buhay. Amen? Kakamtin mo raw. Hindi ka mag-alinlangan sa puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Problema sa atin, kaya hindi nangyayari yung gusto natin. Kasi mayroon tayong pag-aalinlangan. Tama ba yun naman? Nagda-doubt tayo sa puso natin. Baka hindi ako pagpalain. Baka hindi gagaling yung pinag-pray ko. May baka pa. Mag-aalinlangan na yun. Hindi kikilos ang Diyos. Basahin mo sa Biblia. Lumapit ang mahal na Panginoon
Lumapit isang kitongin. Yan ang susundin natin. Lumapit. Panginoon, kung ibig mo, gagaling ako. Ang sabi na Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Mamaya-maya, nawala na yung kitong, malinis na. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ibig ko, gumaling ka. Dapat ganun tayo. May problema. Kalooban man ng Diyos na malutas ang problema. Kalooban man ng Diyos na gagaling ang sakit mo. Kalooban, banggitin mo sa pangalan ni Jesus. Yan ay mangyayari. Yan ang tinutukoy dyan. Ibig ko, gumaling ka. Gumaling ka, maging malinis ka na. Ngayon, sakitong biglang luminis. Pag may lumapit sa'yo na may sakit, kahit anong klase sakit yan, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka in Jesus' name. Magaling ka na in Jesus' name. Bakit? Hindi mo naman power eh. Hindi mo power, huwag ka magtakot. Power ng Diyos ang kikilos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ang problema sa atin, takot tayo, baka hindi mangyari. Eh, doon pala natakot ka na, eh, huwag mo lang sabihin, dahil sa takot mo palang, hindi talagang mangyayari yun. Huwag ka na matakot. Banggitin mo na may pananampalataya. Yan ay mangyayari. Ang tanong, paano maalis ang pag-aalinlangan? Ayan. May pag-aalinlangan ka, kailangan maalis yan. Paano maalis yan? Mag-fasting and prayer ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mag-ayuno ka. Kung hindi mo kaya mag-ayuno, manalangin ka na mahaba. 2 oras hanggang 10 oras. Sigurado yan. Kahit anong sakit yan, ipanalangin mo, gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Pero sa praise the Lord! Ang sabi natin mga pastor, nung araw kasi ang daming bagyo eh. Mga super typhoon. Sabi naman ng pastor, kasi meron tayong kapatid na nagtatrabaho sa Pag-asa. Pag mayroong super typhoon, sabi niyo sa akin, 5 hours before the typhoon, bago tumama sa lupa, sabi niyo sa akin, 5 hours or 4 hours or 5 hours before. Huwag na sabihin sa akin, nandyan na. Kailangan 4 o 5 oras kasi magpupuri pa ako. Totoo nga. May tumawag. Brother Castor Mendez, kilala ko. Hanggang ngayon, naalala ko pa. Ewan ko, nasaan na yun. Tatrabaho sa Pag-asa. Mana pastor, may super typhoon parating. Nagtatrabaho sa Pag-asa kasi yun. Kapatiran natin. 4 hours before, tumawag sa puri ba na pastor? Nirebuke! Sa pangalan ng Jesus, bagyo! Mawala ka. Mamaya, tumawag ulit. Mana pastor, yung bagyo lumihis. Hindi tatama sa Pilipinas. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen! Tumbok ang Pilipinas, super typhoon. Sigurado maraming magigiba, maraming mapapahamak na tao. Ang lakas. Pero nagpuri man po si Rebuke, biglang tumawag si Brother Castor after ng 5 hours, tumawag. Sabi ng pastor, sabi niya, Brother Pastor, himala, yung bagyo biglang lumihis. Nag-announce ng Pag-asa, nag-announce na. Lumikas na lahat ng nasa mababang lugar, yung mga bahay ninyo, talian nyo na. Kung ang bahay nyo ay kubo lang, talian nyo na. Dahil super typhoon, sigurado lilipad ang mga bahay nyo. Nag-announce, suspended ang klase, walang pasok bukas. Nag-announce ang Pag-asa kasi nga, super typhoon yan parating. Itumawag si Barcas na Malapastor. Lumihis ang bagyo. Kinabukasan, ang init ng araw, bukas na rating, ganitong oras. Ang init ng araw, walang hangin. Nagalit ang mga Pilipino. Sabi, sinungaling kayo Pag-asa, sabi niyo may bagyo. Wala naman. Nila alam, may man of God na pinakinggan ng Diyos. Jesus is greater than typhoon. Greater than cancer. Mas makabayang isa gira kisa nuclear weapon. Jesus is greater. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag ka talaga matakot, minamahal. Huwag ka talaga magpasindak. Kahit anong klaseng, huwag talaga. Kahit anong klaseng problema, huwag ka magamba. Your God is God, the Almighty God. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit anong sabihin mo na may panampalataya, mangyayari sa iyo. Kahit anong sabihin mo.
Basta nakabubuti sa'yo, anong sabihin mo? Mangyayari sa'yo. 24, anong sabi niya? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, at magsisampalataya kayo sa inyong puso, sa magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin. Ano mang dinalangin mo at hinihingi, sumampalataya ka na tinanggap mo na, at yan ay makakamit mo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matindang labanan dito. Ang sandata mo dito dapat salita ng Diyos. Dahil ang demonyo galit na galit sa totoong mga anak ng Diyos. Galit na galit siya. Inatake niya araw at gabi. Pero ang sandata mo, pag ginamit mo, hindi siya magtatagumpay. Pagpapalay ka pa, maliligtas ka na, pas, buhay na wala hanggan. Amen? Kahinaan mo, matatalo mo yan. May mga Kristiyano kasi, tinatalo ng kahinaan. Nagpabaya ka. You do not apply the Word of God. Pag tinatalo ka ng mga problema, nag-alala ka sa buhay mo, anong kakainin ko? Wala na akong trabaho. Hindi na kailangan matakot ka. Kahit lahat ng tao sa mundo ay susunod sa utos ng Antikristo, ikaw anak ng Diyos, manindigan ka. Dahil buhay ang Diyos mo. Stand on the Word of God. Hindi kaya biguin ng Diyos ang mga sumasampalataya sa kanyang salita. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang pulos ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo? You have to know the benefits of the cross of Calvary. Ang benepisyo ng krus sa Kalbaryo na sa atin lahat ng mga sumasampalataya. All the benefits, financial, material, protection, kagalakan, kasiguruhan sa kaligtasan, pagpapala. These are the benefits of the cross of Calvary. Stand on the Word of God. Huwag ka talaga tumingin sa mga circumstances ng buhay mo. Sa manayari, huwag kang tumingin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pero kailangan lumalakad tayo sa Espiritu. Amen ba? Mahal? Kailangan di tayo lumalakad sa laman. Yan ang kondisyon. You want to be blessed? Gusto mo lagi ka na sa ibabaw? Kung dumaan ka man sa trials, dapat lumalaya ka dyan. Kung gusto mo, doon ka nauna ka, lumakad ka sa Espiritu. Sabi natin, mahal na Panginoon. Romans chapter 8, kindly read. Chapter 8, verse 1 up to 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-taga Roma, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 4. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak ng anyong lamang salalin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang lumakad sa laman. Gusto mo, lagi kang una sa lahat ng bagay. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Triple blessing. Sa Biblia kasi 3 blessing ang inihanda ng mahal na Panginoon sa mga anak ng Diyos. Material, physical, spiritual. Malinaw sa Biblia. 3 klaseng blessing ibibigay sa iyo. Pero ang kondisyon, lumakad ka sa Espiritu. Huwag kang lumakad sa laman. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Gusto niyo malaman paano lumakad sa Espiritu? Dapat alam natin how to walk in the Spirit.
Palapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Ito, pakibasa, paano lumakad sa Espiritu? Kasi sabi ng binasa natin, sa 1 muna, sabi niya, Roma 8:1, ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala ka na hatulan. Kulang yung Tagalog. Sa English kasi, nang hindi lumalakad sa laman, kundi lumalakad sa Espiritu. Ano sa 2? Ano sabi niya? 2. Ayan, sa English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Hindi ka nahatulan. Hindi ka na kaya tulan ng kaaway. Hindi ka na ibagsak ng kaaway. Bakit? Hindi ka lumalakad sa laman. Lumalakad ka sa Espiritu. Sunod. Sa 2, ano sabi niya? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay ipinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 3. Sapagkat ay hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakan ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang kahilingan ng kautusan na matupad sa atin. Matutupad yung kahilingan ng kautusan. Anong kahilingan ng kautusan sa Biblia? Kung basahin mo. What are the requirements of the law na para mapunta sa'yo? Ano yung pangako para matupad mo yung kautusan? Anong pangako pag natupad mo, you fulfill the law? What are the promises when you fulfill the law? Threefold blessing. Threefold blessing. Wala na tayong time, hindi natin mababasa. Next time, babasahin natin. Threefold blessing ang pangako if you fulfill the law. In the Old Testament, you have the 10 Commandments. But in the New Testament, the law of the Spirit of Jesus Christ. Ano yun? Anong pangako ng kautusan sa bagong tipan pag natupad mo? Triple blessing. Material, physical, and spiritual blessing. Tatlo yan. Nagsasilakad na hindi nagsilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kailangan hindi tayo lumalakad sa laman. Pag hindi ka lumalakad sa laman, natupad mo ang kautusan sa panahon natin. Amen? Paano matutuparin? Paano lumakad sa Espiritu? How to walk in the Spirit? Luke chapter 22 verse 42. Paano lumakad sa Espiritu? Dito po sa aklat ni Lucas Kapitulo 22, ang talata po ay 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayumay huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yan po ang paglakad sa Espiritu sa Biblia. Hindi ang iyong kalooban ang masusunod. Ang kalooban ng Ama sa langit, ang ating mahal na Jesus. If you want to walk in the Spirit, do not follow your will. Huwag mong sundin ang sarili mong kalooban. Anong kalooban natin? Ang tao. Ang kalooban ng laman? Kalayawan. Kasalanan. Ayaw magsamba. Ayaw maging tapat sa mahal na Panginoon. Kalooban ng laman yan. Takot ka sa kinabukasan. These are all the works of the flesh. Maraming gawa ng laman. Pero gusto mo lumakad sa Espiritu, huwag mong sundin. Sundin mo, sabi ng mahal na Panginoon Jesus bilang tao, not my will, but your will be done. Amen? Ang linaw. Di ba? 22:42 na binasa natin sa Lucas. Father, if thou be willing, if you be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Ama ko,
kung maaari, alisin mo ang sarong ito. Ngunit, hindi aking kalooban. Gayon pa man, hindi aking kalooban na masusunod, kundi ang iyong kalooban. Amen? Alisin mo ang sarong ito. Anong sarong ibig sabihin ng malapinon? Sarong ng kahirapan. Dahil siya'y papatayin, siya'y ulihin, siya'y dudura ng mukha, siya'y ipapako sa cross bilang tao. Sabi niya, Ama ko, alisin mo ang sarong ito. Pero, gayon pa man, hindi aking kalooban ang iyo. Ikalooban ng Diyos, kailangan maghirap siya, kailangan dumaan siya sa kahirapan bago matupad ang lahat ng bagay. Sabi niya, gayon pa man, hindi aking kalooban, kundi ang iyo. Yun, hindi niya sinunod bilang tao, ating mga Pinoon. Ayaw niya yung kanyang harapin na sobrang kahirapan. Hulihin, pahiyain, duduraan ang mukha, usigin, papatayin sa krus. Bilang tao, sabi niya, kumari, alisin mo ito. Pero sabi niya, hindi aking kalooban. Hindi ang iyo. Ang kalooban ng Ama ay siya'y mamatay, siya'y maghirap para matanggap niya lahat ng pangako ng Diyos. Malinaw sa Biblia, Jesus Christ received the riches, the blessing, the glory, and the honor because He followed the Father completely. Sinunod niya, kahit kamatayan, hinarap niya. Hindi siya na, bagamat siya'y namatay, ngunit muli siyang binuhay at lahat ang pagpapala binigay sa kanya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganon ang paglakad sa Espiritu. Hindi ang kalooban natin masusunod. Pag lumalakad ka sa Espiritu, minsan masakit yung pagsunod mo. Sa una, akala mo walang mangyayari. Akala mo mawawalan ka ng pagpapala. Kaya buong mundo, lahat susunod na eh. In the end time, lahat ng tao susunod sa Antikristo. Susunod sila. Pero anak ng Diyos, stand up. Dahil kaya ka itaas ng Diyos. Kaya ka suplayan ng ating malapit. Huwag ka matakot sa future. Ang kinabukasan mo, buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapit. Lahat ng kayamanan nandoon. Huwag ka tumingin dito sa mundo. The love of God is more than the material, more than the riches in the world. Tingnan mo ang kalooban ng Diyos. Kahit anong pagsubok, kahit kahirapan, sundin mo dahil ang pagpapala naghintay sa iyo sa dulo, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag may pagpalit sa mga bagay na pansamantala ang kaligtasan mo, minamahal. Dahil ang trabaho ng kaaway, dayain ang mga tao sa mundo, pati anak ng Diyos. Gusto dayain. Pero pinagpala ka dahil Kristiyano ka. Kahit nadaya ng iba, God will give you a chance to turn back unto Him. Kaya ka ibalik. Magpatuloy ka lang at magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Not our will, but the will of God be done. Habang tayo maawit, sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Umawit na siyang awitin sa mga baguhan. Tanggapin niyo ating mahal na Panginoon. Bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, gawin natin malinis sa ating mga puso sa magitan ng pagsisisi. Lahat po ng tao nagkakamali. Pero mayroong Diyos na kaya magpatawad. He never condemns anybody. God never judges anybody. Kung nahulog ka man, kaya ka ibalik ng ating mahalapan. Search me, O God. Habang natin anawit ang awiting ito. Saliksikin natin mga puso, minamahal. Bago tayo sumali sa banal na hapunan, magsisisi tayo habang inawit natin ang awiting ito. Turn me, oh Savior.
Magsisisi tayo na mahal habang inawit ang awitin ito. Masisihan natin lahat ang ating mga pagkakamali. We're just human. Sometimes we stumble, sometimes we fall. Sino mabait ang mahal ng Jesus? Kaya magpatawad. Basta mangangako tayo na hindi natin ulitin ang isang bagay na hindi nakalooban. Kapatawarin ka. Unang dalangin naman o God, ating mga pastor. God can forgive all your sins. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo dumako sa Lord's Supper, mga baguhan nandito, tanggapin niyo ating mahal na Jesus bilang isa rito pagligtas. Gusto niyo pumunta sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Maligtas ka sa gera. Hindi mapigilan ang gera na yan, tuloy-tuloy na yan hanggang ikatong dingbaan ng pandaigdig. Kung hindi mapigilan yan, babalik na ang ating mahal na Pinoon. Gusto mo maligtas, tanggapin mo ang ating mahal na Jesus. Maniwala ka sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ay walang iba kundi ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng ating mahal na Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan, pinatawad ka, niligtas ka, pinagaling ka sa iyong mga sakit. Niligtas ka sa apoy ng impyerno at magmamana ka ng buhay na walang hanggan sa langit because of the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Maniwala ka sa Ebanghelyo. Ikalawa, magsisisi. Ikatatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikapat, tanggapin mo ng Espiritu. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Ayaw mo na gumawa ng kasalanan. Sa mga baguhan, tanggapin niyo ating mahal na Pinoon. Sundin niyo ang panalangin galing sa iyong mga puso. Dakilang Ama sa langit sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Mahal na Pinoon, naniwala ko sa Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na katawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo ay yung dugo na banal na buhos para sa akin. Ikaw ay nilibing at ikatlong araw nabuhay ka mag-uli nang dahil sa akin. Mahal na Jesus, linisin mo pa aking puso na marumi sa kasalanan.
Patawarin mo ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula po na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoong Hesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Sa pangalan ng Hesus, ito ang aking samot na langin. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, na tumanggap sa inyo. So, nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Hallelujah. Tumanggap siya sa hapong ito. Patawarin niyo po kanilang mga kasalanan. Isulat niyo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Save them in their loved ones, O Lord, we pray. In the name of there is Jesus. In the name of there is Jesus. Amen and amen and amen. Makabalik muna kayo sa inyong mga pwesto, mga baguhan, bago tayo dumako sa ating Holy Supper. Na mahal, sa mga baguhan, hindi pa kayo pwede sumali sa Holy Supper. Ngunit kung kayo mga ngako, magbabautismo kayo mamaya, bago kayo umuwi, pwede po kayo sumali sa banal na hapunan. Pwede natin malapin dumako tayo sa atin. Banal na hapunan, sabi sa 1 Corinto, hallelujah, 11:24, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Sabi ng Panginoon, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at sinabi niya, kainin ninyo ang tinapay, ito ang aking katawan na wasak dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Yung tinapay na hawak ninyo ngayon, simbolo yan ng katawan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Yung katawan na napakabanal, walang dungis ng kasalanan, pinatay. Pinaintulot para ikaw, para tayo na makasalanan, bigyan ng bagong buhay. Hallelujah. Patawarin sa ating mga kasalanan. At pagkatapos nito, kaya kinuha ang saro at sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Mamaya po, inumin natin. Maya-maya. Sabi sa 26, habang kinakain ninyo ang tinapay at iniinom ninyo ang katas ng ubas sa saro, inyong pinapakita ang kamatayan ng mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Alalahanin ninyo, yung tinapay na yan, hindi basta-basta yan. Yung hawak ninyo na katas ng ubas, hindi basta-basta yan. Napakasagrado yan. Yan ay simbolo ng katawan at dugo na banal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng 27, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya saliksikin ng sino man ng kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bago natin kainin tinapay na yan, siguraduhin natin na nakapagsisi tayo. At siguraduhin natin na sumasampalataya tayo sa ginawa ng Diyos sa atin. Na dahil sa kanyang kamatayan, pinagaling ka. Dahil sa kanyang kamatayan, pinagpala ka. Dahil sa kanyang kamatayan, malinis ka. Dahil sa kanyang kamatayan, tinutugon ang iyong panalangin. Niligtas ka. Sinulat ang pangalan mo. Sampalatayanan mo yan. Kaya natin ilalala ito, ang sabi ng Masulatan, bakit natin ginagawa ito? Para maalala natin yung pag-ibig niya sa atin, ginawa niya sa atin, na dapat hindi ka natili sa kahirapan, hindi ka natili sa sumpa, dapat malaya ka. Hallelujah! Matagumpay ka. Yun kasi ang ginawa niya para sa atin. Bago natin kainin ng tinapay, uminom ng ubas, katas sa ubas, manalangin mo tayo ng tao sa puso. Habang tinatawagan natin ating mga awit, awitin natin mamaya yung tinapay ng buhay. Malapit ni Jesus, anong dalangin ay Pastor? Nandito kami lahat. Kami tao lamang. Kami minsan na kakamali, nagkakasala. Nawalan kami ng tiwala sa iyo. Patawarin mo kami. Forgive every one of us that are here today. Hallelujah. Gawin mo kami kaya, Sir. Forgive us at comings. Ano mga pagkukulang.
Minsan hindi kami nakasunod, nagkulang kami sa paglilingkod. Forgive us, O Lord! So nagdala ng pastor, in the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hawakan natin yung tinapay. Simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. The body that was broken. Ang katawan na nawasak. Parang mahina ay lumakas. Hallelujah! Ang katawan na nawasak. Parang patungo sa kawalan ay bigyan ng bagong pag-asa. 11:24, 1 Corinthians, a study. After we had given thanks and take, he said, "Take it, this is my body, this is broken for you. This too, in remembrance of me." Kainin natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Hawakan natin ang saro na mahal. After the Samaritan also took the cup, when he had stopped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it. This do in remembrance of me." Inumin natin. Hallelujah. Jesus! Hallelujah!
Bigay natin ang pinakamataas sa pagpupuri. Pagsamba sa Diyos na buhay. Malakas na palakpak pagpupuri sa malapit ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala tayo. Pinagpala ka. Hallelujah! Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain na ating mahal na Panginoon. Baliwala ang mga pagsubok mo. Ikumpara sa tagumpay na naghihintay sa iyo. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos na buhay. Wala isang panalangin na hindi pakikinggan. Maghintay ka lang, minamahal. Lahat ng panalangin mo, lahat yan, pakikinggan. Hallelujah! Pastor! Ang dami mga patotoo. Kanina, yung nagpatotoo. Sino yan? Beloved Sister R.V. Decatoria. Ano kakamali kanina? Nagtutulak sila ng kariton sa Divisoria. Napakababa ng kabuhayan. Nagtutulak ng kariton para lang makasurvive. Ngayon, pinagpala. May mga bahay at lupa, mga sasakyan, binigyan ng Diyos. Ganyan kabuhay ang Diyos natin. Huwag ka lang magsasawa, magtuloy ka! Huwag ka hihinto! Tuloy ka sa pagsamba. Isang araw, magpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka man tinugon ngayon, sa susunod, tutugunin ka. Tuloy ka sa pagsunod sa kalooban. Kahit masakit sa iyo, gawin mo! Dahil ang kapalit yan, pagpapala, pas, buhay, na wala ka. Hallelujah. 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 Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, sabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Sa magitan kanyang mga latay, pinagaling ka. Taas ang kamay, ng mga may sakit, may problema. So, nang dalangin natin, ginagalang na pastor, walang problema hindi kayang lutasin, sumampalataya kayo, minamahal. Walang kahirapan hindi kaya paalisin ng Diyos. Kaya palitan ng pagpapala. Walang problema, walang sakit na hindi kaya pagalingin. Ipatong yung kamay sa ulo ninyo ngayon. Ngayon din, gagaling kayo. Hallelujah, hallelujah. Ngayon din, kaya lutasin ng Diyos ang problema ninyo. Ngayon din, kaya niya. Ilagay yung kamay sa ulo, isang kamay doon sa parte na yung katawan, nandun ang sakit. Kung wala kayong sakit, taas ang dalawang kamay, may problema kayo, anong klaseng problema, kaya lutasin yan. Makipagkaisa kayo sa pananalangin. So, nang dalangin nating ginagalang mga pastor, mahal po yun Jesus, ang mga may sakit sa hapong ito. Pagalingin mo, mahal po Panginoon, sa magitan yung mga latay, kami nagsigaling. In Jesus' name, heal the sicknesses in the name of Jesus. Ay may mga problema, ikaw maglutas. Mga kahirapan, lutasin mo. Palayain mo, sino man dumaraan ng kahirapan, lalaya ka ngayon din sa kahirapan. In Jesus' name, in Jesus' name, I bind you up, Satan, in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, demons of COVID, demonyo ng mga karamdaman, psoriasis, mga kahirapan, mga problema, lumatas ka, lumayas ka, ngayon din, sa banak ng Diyos, in Jesus' name, sickness is out, be healed, Father, be soul, in Jesus' name, hallelujah, be soul. Tanggapin mo magpapala, pinansa, material, spiritual, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sinong naniwala na magaling na kayo? Taas ang kamay. Naniwala na pinagpala ka ngayon? Taas ang kamay.
tinanggap mo na. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Pasalamat tayo. Pasalamat tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Sino ka tatlong beses? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Uli natin, mga Pinoon. God bless you. Makaupo muna tayo sandali. Uli natin, mga